Ang tawag po ng pagsamba po ay matatagpuan sa awit 37 verses 1 to 4. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahak kang ligtas sa lupain. Kaya yayari hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtam. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Salamat po o Diyos sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin sa pagtungo sa iyong banal na iglesia. Dalangin namin o Diyos na ikaw po ang manguna sa amin sa buong oras ng aming pananambahan. Ang iyong pangalan ng mataas, Panginoon, at ikaw nawa ang humipo sa puso ng bawat isa na makikinig ng mensahe na aming maririnig ngayong umaga. Salamat po o Diyos sa mga biyaya at pagpapala mo. Ito po, Ama, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo at purihin natin ang Panginoon. Kaibigan.
Atin pong awitin ang kaibigan, kamusta ka na? Atin pong ipalakpang ating mga kamay sa puri sa Kanya. Kaibigan, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak. Muli kang makasama, nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong isip. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nabagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak. Muli kang makasama, nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay kagalakan sa bawat pusong napapagas. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak na muli kang makasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Ayan, church. Ngayong linggo po ay Love Sunday, and pasok na pasok dito yung aking life verse, which is Romans 8 verse 38 to 39, which is nothing above, nothing now, nothing in the future, no power, nothing above us, nothing below us, nothing in the whole world can ever separate us from the love of God. Kaya awitin natin ang Sumayaw sa Ganap. Sumayaw sa galak ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay taas, lumundag ng mataas, ang lahat ay sumayaw. Sumayaw sa galak ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay taas, lumundag ng mataas, ang lahat ay sumigaw. Sumigaw sa
Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo magkamayan. Love, 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 tayo magkawitan kay Lord. Love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo magkamayan. Love, 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 tayo magkawitan kay Lord. Love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo magkamayan. Love, 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 tayo magawitan kay Lord. Tayo magawitan kay Lord. Tayo magawitan kay Lord. Tayo magawitan kay Lord. Yan. Patuloy po natin siyang papurihan ngayon sa linggong ito. Atin pong damayin yung kanyang pagmamahal mula sa kantang ito. Atin pong awitin ang dakilang pag-ibig. Ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong pag-iaya, sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo, Panginoon. Sa iyo lubos ang
tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa araw-araw na iyong binigay sa amin. Salamat dahil hindi mo kami iwan, dahil lagi mo kami mahal. Madaming mga verse sa Bible na nagpapatunay nito. Hindi lang yung life verse na sinabi ko. Kahit sa John 16, alam naming nandyan ka lang. Alam naming ibibigay mo lahat para iligtas kami mula sa kamatayan at isama kami dyan sa iyo. Lord, nabayan niyo kami kasama ng iyong pagmamahal. Lahat ng may karamdaman, iparamdam mo ang iyong pagmamahal. Na hindi mo kami iiwan, na hindi mo kami pababayaan. Lord, sa lahat ng problemang aming nararanasan ngayon sa church, sa sarili, sa pamilya, sa trabaho, sa school, gabayan mo kami. Alam naming hindi mo kami iiwan at patatagin mo ang aming loob sa iyo. In Jesus' name. Bigay walang alinlangan dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lang walang alinlangan dahil sa buhay na iyong inialay sa pagtubos sa buhay na lubos sa krus na ang dulot ay kalayaan ko sa pagtubos sa buhay na lubos sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo, Panginoon. Sa Diyos ang ating papuri. Magandang umaga po. Bago po natin ipagpatuloy ang ating pananambahan, bilang bahagi ng ating pagse-celebrate ng Loves Month, mayroon po tayong expression of love. Ito po yon at ito po ay makukuha nyo sa likod. Everyone po na gusto nyong bigyan at express ang inyong pagmamahal, lapit lang po kayo kay Dang para po maibigay nyo ito sa inyong loved one. Ate, I love you. Para po sa ating sagutang pagbasa na matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 35 to 38, then 42 to 50. Subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang hinihing natanim hanggat hindi iyon mamatay. Ang itinatanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi, tulad ng butil ng trigo o ibang binhi. Ang Diyos ang nagbigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan.
Bawat binhi, binigyan niya ng angkop na katawan. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at mahina ng ilibing, maganda at malakas kapag muling nabuhay. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panglangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panglangit. Ganito ang sinasabi sa kautusan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit, ang panglupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panglangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung papanong tayo'y naging katulad ng taong nagsimula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Tayo pong lahat, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panglupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Ang ama'y papurihan at ang anak at ang diwang banal. Paghahari walang hanggan, ng una at ngayon man, walang hanggan. Amen. Amen. Love is not proud.
Sige po, salamat sa Panginoon sa buhay na mga batang ito. Tayo pong lahat ay tumayo para ipag-pray sila. Dalhin po natin yung mga iba pang bata na nandyan sa ating iglesia. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay ng mga batang ito, na kung saan nakita namin sa kanilang murang edad ay damang-dama nila ang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa kanilang talento na patuloy na ipinagkakaloob sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong lakihin ang ito na may banal na pagkatakot sa iyo. At laging mararanasan yung favor mo, yung pag-iingat mo, yung protection mo. At ganoon din po, bigyan niyo sila ng wisdom, lalo tigit sa mga nag-aaral. Salamat din po sa kanilang mga magulang na inaalaw ang kanilang mga anak na makijoin sa practice every Saturday. I-provide niyo po lagi na ang kanilang mga pangailangan at maranasan din ang iyong katapatan. Pinagpipray din namin sa iyo ang mga bata sa labas ng aming iglesia na nakakaranas ng iba't ibang uri ng samahan niyo po sila at nawa ay ikaw din mag-intervene at makilala ka rin nila, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang mga bata ng ating Dadako po tayo sa ating pagbasa ng banal na kasulatan. Sa unang pagbasa po ay ang unang pagbasa ay mababasa sa aklat ng Genesis, kabanatang 45, talatang 3 hanggang 11 at 15. Ito ay maririnig at mababasa. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid, na ipinagbilin nyo sa Ehipto. Ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinamapahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian at kanyang dalhin. Dooy mapapangalagaan ko kayo, 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. pagbasa sa Ebanghelyo ayon sa San Lucas, kabanatang 6, talatang 27 hanggang 38. Ganito po ang sinasabi, ang pag-ibig sa kaaway. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong kaaway at gawa ng mabuti ang napupuot sa inyo.
Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo pa rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong pagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga mabubuti lamang ang sa inyo ang inyong gagawa ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit na ang makasalanan tao ay gumagawa rin niyan. At kung ang makakapagbayad lamang ng inyong pautangin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo sa hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya ay mabuti kahit sa masama at mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob, maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama sa langit. Ang paghatol sa kapwa. Huwag kayong hahatol at hindi kayo hatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo'y patatawarin din ng Diyos. At sa huli, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Pinagpala ang iglesia at ang bayan sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Awitin natin ang tugon. Ang iyong salita, O Diyos Ama, ay pagkain ng aking kaluluwa, ilaw ng buhay ko, pag-akasan, aking nagbibigay kasiyahan. Amen.
Good morning po mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa umagang ito dahil ang Diyos ay patuloy na mabuti sa bawat isa sa atin. So, dalawang bagay po bago ako mag-umpisa. Salamat sa Panginoon dahil ngayon po ang huling linggo ng Love Month. Kaya meron pong token doon sa likod. Pwede po tayong pumunta kay Ate Dang at para ma-express natin yung pag-ibig natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Parang malungkot kayo At pangalawa, purihin ang Panginoon dahil naging successful po ang ating Charge Conference kahapon sa pangunguna ng ating minamahal na DS. Palakpakan po natin ang Panginoon. At salamat po sa lahat ng mga opisyales ng ating iglesia sa kanilang mga ginawang report na nagpapakita ng kabutihan at katapatan ng ating Panginoon sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. At tunay nga na ang Diyos ay patuloy na mabuti sa bawat isa sa atin. So medyo umiinit na, no? Gusto niyo bang lumamig yan? So, magtulong-tulong po tayo at ang Diyos ay tunay nga na gagawa kung tayo ay patuloy na magkakaisa. So, yun po kasi yung naging sentro ng report kahapon sa Charge Conference, yung Faith Project. Yung Pledge of Faith, mga kapatid, yun po yung naging sentro at pinaka-highlights nung nakaraang yung naging report kahapon at nagtitiwala tayo na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay tapat na kayang gumawa sa ating mga buhay. Amen po ba mga kapatid? So, parang sobrang tahimik nyo Nainitan po ba kayo? So, ang ating pong mensahe sa umagang ito ay kagaya po ng napag-aralan namin sa Sunday School. Ay doon pa lang talagang pinahayag ng bawat isa na talagang napakahirap nitong gawin. Ngunit ito po ay ipinag-uutos sa atin ng ating Panginoon. Kaya bilang tagasunod niya ay tayo po ay susunod sa ibig niya. So, andyan po pala si Ate Lourdes. Welcome po Ate Lourdes. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Nakasama po natin sa ating iglesia at nawa ay madalas na namin kayong makasama dito sa ating church sa Crossroad United Methodist Church. So tayo po muna ay sumandaling manalangin. Amang Diyos na unang umibig sa amin, salamat po sa umagang ito sapagkat muli narito kami sa iyong tahanan upang minsan pa ay makinig ng iyong mga dakilang salita. Salamat po dahil Ikaw ang Diyos, ang unang umibig sa amin. Sineselebrate namin ang Love Month. Nereminis namin kung gaano kakabuti, kung gaano mo kami minahal, despite na hindi kami karapat-dapat. Wala pa po nung first Sunday ng February hanggang sa kasalukuyan. At bayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong abang lingkod ay maging daluyan ng iyong mga banal na salita. At sa pamamagitan nito ay patuloy naming maisagawa ng may kagalakan ang mga nais mong ipagawa sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So, yan po. Love your enemy. So, ibigin ang kaaway. So, sino po sa atin ang walang kaaway?
So sabi nga ni Charles Wesley doon sa kanyang kanta, mahirap daw mabuhay ng walang kaaway. So maging ang ating Panginoon, nung narito siya sa lupa, ay meron din siyang mga kaaway. Ito yung mga sumasalungat sa kanyang turo. At maging sa bawat isa sa atin, mga kapatid, ay hindi maiiwasan na magkaroon tayo ng mga kaaway. Kaya itong gospel sa umagang ito ay magbibigay sa atin ng tunay nga ng challenge sa bawat isa sa atin sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. So, isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulayan sa umagang ito ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas. Doon lang po tayo magpo-focus sa Luke chapter 6 verse 27 to 36. At ang title nga po nito, Love Your Enemy, o ibigin natin ang ating mga kaaway. At bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, ito po yung nais niya sa bawat isa sa atin, sapagkat ang nature ng Diyos ay pag-ibig. Subalit, ang naturalesa ng tao ay hindi ganon. Kaya naman, dito po sa ating pagbubulay-bulayan ay itinuturo ni Jesus sa bawat isa sa atin na mga sumusunod sa Kanya na ibigin natin ang ating mga kaaway. So, nagulat yung mga Hudyo. Diba? Kasi during that time, sila ay under ng mga Romano. So, kaya ang nais marinig ng mga Hudyos kay Jesus ay kabaliktaran ng kanilang narinig sa Kanya. Ang nais nilang marinig ay labanan, diba? Maghiganti, pabagsakin ang kanilang umaalipin sa kanilang mga Romano, ngunit kabaliktaran ang kanilang narinig sa ating Panginoon. Kaya sa halip na matuwa ay marami ang tumalikod sa ating Panginoon. So, sounds familiar mga kapatid, di ba? Ngayon po ay nahaharap ang ating iglesia, di ba, sa matinding bagyo. Doon po sa tinatawag na same-sex, doon po sa ating social principle na binaba doon sa Amerika. Kaya naman, merong tinatawag na regionalization na kung saan ito po yung ating proposal ng Philippine Central Conference na gagawa tayo ng mga batas na naayon sa ating konsepto. So, ibig sabihin, hindi naman natin tinotolerate, di ba? Yung mga taong ito, hindi naman natin sila pinapayagan na gawin nila kung anong ibig nila, pero minamahal natin sila. Amen po ba? Tinatanggap natin sila. Diba? Kaya nga maraming mga umalis na dahil hindi nila maunawaan. Diba? Hindi nila maintindihan. Magkaiba po kasi yung tinotolerate sa tinatanggap at minamahal. Magkaiba po yun. So, ibang topic po yun. So, dito po sa ating pagpapatuloy ay may 4 na salita ang ginamit ng mga Grego tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig. Number 1, ang yung storge. Ito yung pag-ibig ng magulang sa anak. So, pangalawa po yung eros, ang pag-ibig ng mag-asawa sa isa't isa. Yung
Pelea ang pag-ibig ng magkakaibigan at yung agape ang pag-ibig na hindi karapat-dapat sa pag-ibig na walang kondisyon. So ito po ay pinag-aaralan namin sa BS. Ang naglilid po ay si Ate Becca. So kaya po napakaganda. So iba't ibang uri ng pag-ibig. At ang binabanggit dito ni Jesus sa ating aralin sa umagang ito ay about agape love. So ano po yung agape love? Ang pinakamataas na uri ng pag-ibig, ito ang walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos sa tao na sa kabila na hindi karapat-dapat ibigin ay minahal niya tayo. Amen po ba? Sa kabila na hindi tayo karapat-dapat na mahalin ay inibig tayo ng Diyos. At ang nais ng Panginoon na maging naturalesa ng bawat isang sumusunod sa Kanya ay ito rin po yung dapat nating gawin. Yung tinatawag na agape love. Kaya naman lahat ng ating gagawin na tagasunod ni Jesus ay dapat ay because may udyok ng pag-ibig. Di ba? Because of love. So isang, ang agape love mga kapatid ay isang radikal na pag-ibig na lumalampas kaysa tinadhana ng batas, at ito ang unang bunga ng Espiritu, sabi sa Galatia chapter 5 verse 23, ay walang batas laban dito. So ito po yung agape love mga kapatid, na ipinadama sa bawat isa sa atin ng ating Panginoon, na despite na hindi tayo pumasa, tayong lahat ay hindi pumasa sa panuntunan ng ating Panginoon, pero tayo ay minahal ng Diyos dahil sa laki ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. At ang nature ng Lord, ang nature ng Panginoon ay pag-ibig. Kaya naman ito rin yung dapat na maging nature ng bawat isa sa atin na mga sumusunod sa ating Panginoon. So tayo po ay becoming a disciple of love. Ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay maging daluyan ng kanyang pagmamahal. Amen po ba? Maging daluyan ng kanyang pagmamahal. Kaya nga kapag nangyari sa atin yun, mararanasan natin yung radical love, na kung saan ang radical love ay lumalampas kaysa tinatadhana ng batas. So si Zaccheo, ano po nangyari kay Zaccheo? Nang sumunod siya kay Jesus, ay nagpakita ng agape love. Ang sabi niya sa Luke chapter 19 verse 8, Panginoon, masdan po ninyo, ibabalik ko sa mga mahihirap ang kalahati ng aking ari-arian, at kung meron po akong dinaya, ibabalik ko iyon ng 4 na ulit. Di ba? Napakaganda sana kung ganito yung yung mindset ng ating mga politician, ng ating mga naglilingkod sa ating pamahalaan, di ba? Yung na kung saan yung pera ng bayan ay tunay nga na nararamdaman nating mga mamamayan. Diba? Hindi po nahaharang. So si Zaccheo, nung na-encounter niya si Jesus, naranasan niya yung dakilang pagmamahal ng Diyos, ay lumampas, diba? Lumampas sa hinihingi ng batas. Ang hinihingi ng batas ay ibabalik niya lamang yung mga dinaya niya. Subalit ang sabi ni Zaccheo ay nakahanda siyang ibalik ng 4 na ulit anuman ang kanyang nakuha
at iyon ang tunay na katibayan ng pagbabago ng isang tiwali kung kinikilala niya ang kanyang pagkakamali. So kung lahat ng nanunungkulan sa ating pamahalaan ay ganito, so napakaganda pong mamuhay sa pinakamamahal nating bansang Pilipinas. Pero po, kabaligtaran po yung nangyayari sa kasalukuyan. So ayon sa turo ng ating Panginoon, narito ang ilang pamamaraan upang maipakita natin ang agape love. Una po, gawa ng kabutihan ang namumuhi sa iyo. Sasabihin nga po natin, gawa ng kabutihan ang namumuhi sa iyo. So paano po ba natin tratuhin ang mga taong namumuhi sa atin? So karaniwan halimbawa sa Facebook, ano pong ating ginagawa sa ating mga kaaway? Ha? Ina-unfriend. Binablock. Diba? Dahil nais natin na matigil na yung komunikasyon. Ayaw na nating makita man o makabalita man lang ng nangyayari sa Kanya. So wala tayong pakialam sa Kanya, pero ang utos ni Jesus, abutin ang taong ito at gawan natin ang kabutihan. Paano po ba yun? Napakahirap. Halimbawa, ang taong kagalit natin ay na-ospital at nakaranas ng malubhang karamdaman. Ano pong ating gagawin sa ating kaaway? Hindi mo hahangarin na siya ay kunin na ni Lord. Amen po ba? O hindi mo sasabihin na mabuti nga sa'yo. Sa halip, ano ang ating gagawin? Dadalawin mo siya sa ospital upang ipanalangin. Magbibigay ng pinansyal kung siya ay nangangailangan. Magdodonate ka ng blood kung ikaw ay qualified. Marami kang pwedeng gawin upang gawan siya ng kabutihan. Ang hirap naman ang sinasabi mo, Pastor. Ano ba ang mabuti, mga kapatid? Ano po ba ang mabuti? Sabi ng ating Panginoon. Sabi sa Mikas, chapter 6, verse 8, ituro na nga ninyo sa inyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Kaya nga magiging makatarungan ka sa taong namumuhi sa iyo, bagamat maaring hindi siya maging makatarungan sa iyo, mamahalin mo siya, bagamat hindi kanya mahal, gagawan mo siya ng mabuti sapagkat iyan ang iniutos na gawin mo. So napakahirap, mga kapatid, no? Pangalawa, pagpalain ang sumusumpa sa iyo. Ang sumpa ay nagdideklara ng kapahamakan. Ang sumpa ay hinuhugot sa kaluluwa ng sinusumpa, kaya makapangyarihan ito. Sa kabilang dako, ang blessing o pagpapala ay nagdideklara ng pagkalinga ng Diyos sa tao. Ginagawa ng pagpapala. Kapag isinumpa mo ang tao, hinahangad mo ang kanyang kapahamakan. Di po ba, mga kapatid? Kapag pinagpala mo ang tao, hinahangad mo ang kanyang kabutihan. Ang sumpa ay humahantong sa kamatayan, samantalang ang pagpapala ay humahantong sa buhay. Ang taong sumusumpa sa iyo ay naghahangad ng iyong kapahamakan, kundi man ang iyong kamatayan. Kung paiiralin mo ang iyong damdamin, makatao, hahangarin mo rin ang kanyang kapahamakan para patas lang kayo. Ngunit iba ang iniutos ni Jesus. Ang nais niya, hangarin mo ang kabutihan ng taong sumusumpa sa iyo.
So, napakahirap. Pangatlo, ipanalangin ang taong nang aapi sa iyo. Dalawang uri ng pagmamalabis ang sinabi sa ating aralin, ang pagsampal at pag-agaw ng balabal, mga kapatid. Ang ibig sabihin, sinaktan at ninakawan. Diba? Napakahirap nito. Sinaktan, niyurakan ang aking damdamin, ang aking pagkatao. So ano pong gagawin natin? Sabi ng ating Panginoon, ipanalangin ang taong nang aapi sa iyo. Noong panahon ng ating Panginoon, ang balabal ay sumisimbolo sa kayamanan ng isang tao. Kaya marami kang balabal, mas marami ang buhay mo, mas maayos ang buhay mo. Dito sinasabi, kapag ikaw ay sinaktan, hindi ka gaganti. Subalit ano ba ang nature ng tao? Ano ba ang nature ng tao, mga kapatid? Diba? Kapag binato ka ng tinapay, anong gagawin natin? Batayin mo ng batayin mo ng tinapay na nasa garapon. Amen po ba? Pero hindi ito yung tinuturo ng Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, kapag ikaw ay sinaktan at tinakawan, ang una mong isipin, ano bang una nating ginagawa? Ipinapapulis natin, di ba? Didemanda natin. Isinusuplong natin yung gumawa sa atin ng hindi maganda. Sapagkat niyurakan, sinaktan ang ating karapatan, subalit kakaiba ang nais ni Jesus. Sapagkat ang nais ni Jesus, ang una mong gawin ay ipanalangin ang taong gumawa sa iyo nito. Sa halip na siya ay demanda. Alam natin kung bakit panalangin ang dapat una nating gawin, sapagkat nais ni Jesus na lumaya muna tayo sa pagkagalit upang hindi tayo makagawa ng pagkakasala. Amen po ba? Ang nais ni Jesus, di ba, kapag merong gumawa sa iyo ng hindi maganda, siyempre, anong reaksyon natin? Tayo ay galit na galit. Nagpupuyos tayo sa galit. Di ba? At hindi nating maiwasang magkasala. Kaya pala, tinuturo sa atin ng ating Panginoon na ipanalangin siya upang tayo ay lumaya sa ating pagkagalit at maiiwasan nating makagawa ng hindi maganda sa Kanya. Sapagkat nais ni Jesus na lumaya muna tayo sa pagkagalit upang hindi tayo magkasala. Maari ring managot sa iyo ang nagkagawa ng kasamaan, sapagkat laging may consequence ang kasalanan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, subalit siya rin ay Diyos ng katarungan. Amen po ba? Manalagot siya dahil meron siyang ginawang pagkakasala. Ang Diyos din ay Diyos ng katarungan. Subalit ang mahalaga ay mawala sa atin ang galit, kung kaya magagawa mo ng patawarin ang nakagawa sa iyo ng hindi maganda. Amen po ba? Kapag nawala na sa atin yung galit, kapag nawala na sa atin yung emosyon, magagawa na nating patawarin yung mga tao na nakagawa sa atin ng hindi maganda. Bagamat maaari pa rin siyang magpagdusahan sa batas ang nagawa niyang kasalanan. Dahil dito, hindi ka makakaisip ng gumawa ng hindi tama. Mapapalaya ka na sa matandang kalakaran na mata sa mata, ngipin sa ngipin. Amen po ba, mga kapatid? Hindi na ikaw ang gaganti. Sino na po ang gaganti? Sino na? Ang Panginoon. Sabi dito sa Roma Chapter 12, verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti, ipaubaya ninyo yun sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti at ako ang gaganti, ang sabi ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Pahirap ng pahirap, no? Ito yung susunod, mas mahirap. Magpahiram ka ng hindi umaasa ng kapalit.
Amen po ba mga kapatid? So, may mga nanghihiram sa iyo, dala ng matinding pangangailangan. Pahiramin mo ng hindi inaasahan ng kapalit. Kinakailangan din dito na maging discernment tayo mga kapatid. Kapag ito ay ginawa mo ang hindi pinag-isipang kagandahang loob, maaring abusuhin ang ating pagiging mabait. Amen po ba? At tuturuan natin yung tao na maging tamad at umasa na lamang. So hindi tayo nang kukonsinte, hindi tayo nagpapaabuso. At kinakailangan pag-isipan din natin yung mga gawang kabutihan. Ngunit yung mga tunay na nangangailangan, mga kapatid, yung mga tunay na nangangailangan, hindi yung mga scammer, di ba? Sabi kanina sa Sunday School, marami daw scammer ngayon eh. So kaya mag-ingat din po tayo mga kapatid. Tiyakin po natin at talagang tunay na nangangailangan yung lumapit sa atin. At kapag yung tunay na nangangailangan ang ating pinahiram, ang ating binigyan, ang wika ng ating Panginoon, sabi sa Kawikaan, chapter 19, verse 17a, parang nagpapautang kay Yahweh ang tumutulong sa mahirap. Amen po ba? So nagkakaroon pala ng utang si Yahweh sa atin. At kapag ang Diyos ang nagbayad, double portion, higit sa ating inaasahan. Amen po ba mga kapatid? Hindi naman masama ang tumulong, kaya lang kinakailangan pag-isipan nating mabuti dahil marami ngayong mapagsamantala. So tayo ay magiging ilaw at asin ng lipunan, hindi sila dapat mamuhay tulad ng makasalanan. Magagawa ng isang makasalanan na mahalin ang taong nagmamahal sa kanya, kailangan magagawa ng isang mananampalataya maging ang namumuhi sa kanya. Magagawa ng makasalanan na gawin ng mabuti ang gumagawa sa kanya ng mabuti. Kailangang magawa ng isang mananampalataya na makagawa ng mabuti ang gumagawa sa kanya ng masama. Magagawa ng isang makasalanan na utangin ang taong may kakayahang magbayad sa kanya. Pautangin ang taong kakayahang magbayad sa kanya. Kailangan magawa rin ng isang mananampalataya na pahiramin ng isang taong walang kakayahang magbayad. So narito rin sa ating aralin ang tinatawag na golden rules, mga kapatid. Ano pong sabi doon sa verse 31 ng Luke chapter 6? Gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin sa iyo. Kung nais mong igalang ka ng iyong kapwa, kinakailangang igalang din natin sila. Amen po ba? Kung meron tayong gagawin sa ating kapwa, itanong muna natin sa ating sarili kung sa atin ito ginawa, magiging masaya po ba tayo? So iyon po kasi yung golden rules eh. Halimbawa, kung imamarites ko siya, magiging maligaya kaya ako kung imamarites niya rin ako. So kaya nga mga kapatid, bago nating gawin, kinakailangan pag-isipan muna natin ng mabuti. Mahirap ang ipinapagawa sa atin ni Jesus. Amen po ba mga kapatid? Subalit, gayon man napakalaki ng gantimpala ang naghihintay sa mga sumusunod. At ganito ang wika niya sa verse 35. Sa ating aralin sa halip na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo sa hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaki ang gantimpala ang naghihintay sa inyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. So mga kapatid, tandaan po natin, dito na po ako magwawakas, tandaan po natin, tayong lahat ay nilikha ng Diyos, ngunit
hindi lahat ay anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos yaon lamang iibig sa kanyang mga kaaway. Paano nating magagawa yon, mga kapatid? Love like Jesus. Amen po ba? Love like Jesus. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa umagang ito. Tunay nga na hindi madali ang aming narinig mula sa iyo, ang iyong mensahe sa umagang ito. Inuutusan mo kami na ibigin ang aming kaaway. Inuutusan mo kaming gawaan ng mabuti ang aming mga kaaway. Inuutusan mo kaming ipanalangin sila. Inuutusan mo kami, Panginoon, na tumulong sa mga hindi kayang magbalik nito upang makilala nga at kami maging iyong mga anak. Kaya mga Panginoon, tulungan nyo kami. Samahan nyo kami upang maisagawa namin ito. Dahil kung sa aming mga sarili lang, tunay nga hindi namin ito kayang gawin. Pero salamat dahil ikaw ang nagpakita ng halimbawa sa bawat isa sa amin. Nung ikaw ay narito sa lupa, pinagmalupitan ka, sinaktan ka, ngunit hindi ka gumanti. Nagpakumbaba ka at sumunod sa iyong ama hanggang kamatayan. Kung kami na iyong mga anak at iyong tagasunod ay sumusunod sa iyo, magagawa rin namin ito sa tulong mo. Kaya marami pong salamat sa iyong mensahe. Samahan niyo po kami na magawa namin ito upang kami nga ay mapabilang sa iyong mga anak. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. Buhusan niyo nga po kami ng iyong pag-ibig upang maranasan namin ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Hindi lamang po tuwing love month, kundi sa araw-araw ng aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po ay makakarinig tayo ng tanging bilang mula kay Amy, Axel at Nathan. Found a love that would chase after me, and every heartache there it would be. It feels every break and each space in between. How he loves me. I found a love that would love honestly and never be far from my hand when I need. It makes real the things that once lived in my dreams. How you love me, how you fight for me, how you'll always be the air that I breathe and everything. God, you're all that I need. I fall into your arms and I find peace. I fall into the heart that beats for me and loves me so hopelessly. I found a love that would make me believe that beauty is found even in broken things, and every praise is a
so endlessly. To God be all the glory po. Gagawin po natin ang paghahandog ng ikapo, pangako, coin, seed at pasasalamat. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Malakiyas 3:10. Tinatawagan po ang mga tagalikom. At pagkatapos po nitong ating paghahandog ay pwede na po tayong kumuha kay Dang ng ito pong heart na to, yung expression of love kung kanino po nating gustong ibigay. Thank you po. 20 pesos daw po ang isa. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga kaloob na ito bilang tanda ng patuloy na pagtatapat ng iyong mga anak. Pagpalain niyo nga po ang mga kaloob na ito upang patuloy na magamit sa iyong banal na templo. At i-bless niyo po ang iyong mga anak na patuloy na nagtatapat at patuloy na binabalik ang kanilang mga tinatangkilik. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo rin po ang iyong mga anak na hindi makayanan makapagkaloob tulad nito. Bayaan niyo po ang kanilang buhay, oras panahon ng ipagkaloob nila sa iyo at makaranas din sila ng iyong dakilang pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen. Ngayon po ay makakarinig po tayo ng tanging bilang mula kay Arlan Borbe. Kasabay po nito ay gawin natin yung pagbibigay natin ng heart doon sa gusto nating mga bigyan para ma-express yung ating pagmamahal sa kanila.
greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift. Love is the greatest gift. Love is the greatest gift of all. Ngayon naman po ay gagawin natin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat. Ang kasabay po nito ay ang paghahandog natin ng Pledge of Faith of Commitment Offering. Tinatawagan pong muli ang mga tagalikom. Igawad ang akain sa lingap ang nalilinsad sa Diyos na may habag ang maligtas sa kaling aayaw magbagong buhay pilitin sa mga kagalingan hanggang sa mapawi ang kahinaan siyaan kusang pagtiyagaan kakain sa lingap ang nalilinsad sa Diyos na may habag maligtas. Sige po, kung sino naman po ang may mga natatanging kahilingan, inanyahan ko po kayo sa harapan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na muli ay maihayag namin ang aming pag-ibig sa aming kapwa sa pamamagitan ng mga token na ipinagaloob namin sa kanila na ipakita namin sa maliit na kaparaanan ng ginawa mong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At ganoon din po sa mga blessing na ito na pinagkaloob nila sa iyo sa pamamagitan ng mga kaloob ng Pledge of Faith. Marami pong salamat. Salamat din po sa iyong mga aral na pinahayag sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Na kung saan tinuturuan mo kami na ibigin ang aming mga kaaway. Ang mga nakakagawa sa amin ng hindi maganda. Ang sumakit o ng yurak ng aming damdamin. Tumapak sa aming pagkatao. Tunay nga, Panginoon, na hindi ito mahirap o hindi ito madaling gawin. Subalit sa tulong mo, sa iyong patnubay, magagawa namin ito, Panginoon. Bless niyo po ang bawat isa. Dagdagan niyo po ang aming pag-ibig at patuloy na isagawa ang mabuti
upang ikaw na Diyos ay mapapurihan at maparangalan namin. Ganun din ma-identify, makilala na kami nga ay iyong mga lingkod at kami ay iyong mga anak. Salamat po sa iyong mga anak na naririto sa harapan na kaluhod, anuman po ang panalangin ng kanilang mga puso. Patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila, marahil ang iba sa kanila ay humihingi ng kalakasan, ng magandang kalusugan para sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga plano, sa kanilang mga desire ng kanilang mga puso. Patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. Ganon din po ang mga nakaupo sa harapan at nanonood sa FB Live na hindi nakuhang lumapit sa iyong harapan. Ano man din po ang kanilang mga panalangin, bigyan niyo po ng katuparan. Salamat din po at naging successful ang celebration kahapon ng Charge Conference ng iyong iglesia. Very challenging po ang aming kinakaharap, ang renovation ng iyong tahanan. Ngunit nagtitiwala kami na ikaw ang Diyos na siyang tutulong sa bawat isa sa amin dahil mahal na mahal mo kami, Panginoon. We pray po sa mga nalalapit o mga gawain namin. Mamaya po ang aming love fellowship. Tulungan niyo po na kaming lahat ay makiisa upang patuloy na maramdaman, patuloy na lumalim pa yung relationship ng bawat isa, yung pagmamahalan, ma-express yung pag-ibig sa bawat isa. At ganoon din po ang lalo pang pagpapalalim ng pagpapakita namin ng pag-ibig sa iyo sa aming kapwa. Yung pakikibahagi namin sa bloodletting sa March 1. At ganoon din po yung Walk of Faith sa March 8. We pray sa mga gawain ito, nawa ay basbasan mo po ito, Panginoon, upang maging successful sa tulong mo. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga anak mo na magse-celebrate ng kanilang kaarawan para sa linggong ito, sa linggong ito. Ngayong araw na ito, kaming kapatid na Raven, Ashley, Omida, February 25, kapatid na Ellen, kapatid na Benjamin sister, February 26, kapatid na Kyle, Joshua Matibag, February 27, Evangeline Graho, at February 28, si Kuya Jean Albert Bilunta. We pray, Panginoon, sa iyong mga anak na ito na i-bless niyo po sila sa kanilang kaarawan at marami pang maliligayang kaarawan ang ipagkaloob mo sa kanilang lahat. Ganon din, Panginoon, salamat po sa buhay ni Baby Stellar na tumanggap ng sakramento ng binyag kahapon. Salamat po sa apo ni Kuya Jonathan. Pagpalain niyo po ang batang ito at nawa ikaw ang patuloy niyang maranasan. Hindi lamang siya kundi ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga lolo't lola at ang kanilang buong sambahayan. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming mga kinakaharap na gawain, ang pagpapasimula ng renovation ng iyong tahanan, ang lugar kung saan kami magdaraos sabang ginagawa ang iyong tahanan, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Nagtitiwala kami, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. At tutulungan mo kami na magkaroon ng katuparan ang gawain ito na inilagay mo na sa aming mga puso't isipan. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming minamahal na bansa. Sa pasimula ng mainit na panahon, hawakan niyo po ang aming mga buhay, lalo na po yung mga bata, yung mga senior citizen, sa pagbabago ng klima. In the name of Jesus, proteksyonan niyo po sila at ilayo sa anumang mabibigat na karamdaman. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po ang lahat ng iyong mga anak na naglilingkod sa iglesyang ito sa iba't ibang uri ng kaparaanan. Pagpalain niyo po sila at nawa maging
maligaya sila, maging masaya sila sa kanilang ginagawang paglilingkod. Ano man po ang aming kahilingan sa iyo, dakilang Diyos, patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga blessing na pinagkakaloob mo sa amin, sa pagpapala ng buhay, ng katalinuhan, ng mga bagay-bagay na hindi namin inaasahan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat din kay Ate Lourdes na nakasama namin sa umagang ito. Pagpalain niyo po siya at nawa ano man din po ang kanyang kahilingan ay ipagkaloob niyo po sa kanya. Muli, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at nawa ay ang lahat ng aming mga panalangin ay nakarating sa iyong kaluwalhatian. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang huling estropa. Sige po, tanggapin po natin ang benediction. Crossroad United Methodist Church family, FB friend, receive the benediction came from the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Ghost, now and forevermore. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning po. God bless po sa ating lahat. Okay, good morning po. Okay, magandang umaga po. Salamat po. Meron po tayong visitors. Kung pwede po ay tumayo po at i-welcome po natin sila. Okay? Si Ma'am Melody Balbarino. Pwede pong tumayo. Ayan. Welcome po. Welcome po.
Sunod si Hamat Reyes. Ayan. Good morning po. Welcome po kayo. Okay, some reminders lang po. Ang worship steward po natin sa March 2, speaker po natin ang ating pastor. Liturgist po si Akisha Evangelista, Asher, Grace Litaw, Agnes Faith Litaw. Lector po ay si Samantha Uy. Ang acolyte po ay si Eunice Jasmine at saka si Joseph Manahan. Ang communion steward po ay si Sis Elizabeth Santillan, Leticia Penino, Floradelma Manahan at Teresita Borbe. Sa midweek po naman natin, ang speaker po ay si Brother Edgar Ainsa. Liturgist po natin ay si Brother Perdi Uy. At ang message song po ay mga UMM. Ngayon po, mamaya po, ay meron po tayong fellowship. Sana po umatin po kayo, 2:30 po. Tapos meron po doon tayong nakapaskel. Nakikinig po ba? Salamat po. Meron po doon nakapaskel. Pwede po kayong mag-register. Pre-registration muna po tayo. Para po sa Walk of Faith po natin. Pre-register muna po doon. Para po ma-headcount po natin kung ilan po isasama. Tapos, meron pa po atang puso doon si Dang na ibinebenta. Ay, wala na po ba? Okay, yun lang po. Pwede po kayong pumunta doon. Ayan, ganun din po, pananawagan din po para po sa susunod na Sabado, March 1, yun na po yung ating bloodletting activity with coordination of Philippine Blood Center. Ang oras po ay 8:30 ng umaga. Pero pagka po ganon, 30 minutes before, nandito na po yung mga medical staff. So sana po, yun pong mga staff, mga kabataan, kailangan namin ng tulong nyo ha para sa mag-a-assist sa mga magiging guest donors natin. Sa lahat po na nagpalista na, magpa-register pa rin po tayo dun sa ating group chat sa CUMC kung sino po yung nais na magbigay ng blood. Meron din po akong pinost doon, hello po! Parang mas malakas na boses nyo sa inyong marites. Ayan. Yun pong yung may mga katanungan po about dun sa mga gustong mag-donate. May paki-backread lang po, may dinonate. Mayroon po akong pinost kung ano po yung mga pwede at hindi pwede sa magdo-donate ng dugo. Galing din po yun sa Philippine Blood Center. Sinabi po nila doon kung ano po yung mga hindi pwede. Andun din po yung age, andun din po yung tanong nyo tungkol sa merong mga maintenance. Yan. May ibang mga nagme-maintenance na pwede naman pong mag-donate. Nakalagay din po doon. Kung may mga tattoo at may hikaw na lalaki, nandun din po kung dapat o hindi dapat sila makapag-donate. Meron pong number of years yata na at least dapat na paso na yung So, yun po. Mamaya po, inaasahan po namin kayo, 2:30. Hayaan nyo pong i-feel po natin uli ang ma-inlove sa Panginoon, ma-inlove sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga sweethearts, sa mga kabataan, sa ating mga crush, sa ating mga nililigawan kung meron na, no? At sa sa mga single at sa mga separated, meron pa rin naman tayong patungkol dyan. Yan. Ang guest speaker po natin na hindi naiiba sa atin, ang ating mahal na si Rowie at si Bernard Datuin. Yan. Ang lahat po ay magpa-participate at kakaiba po ito, iba't ibang love songs na maririnig po natin. Yan. Yun pang mga hindi pa nakakapag-practice, mag-practice na po tayo mamaya. Inuulit po namin yun pong pre-registration para po sa Walk of Faith.
Yan po yung sa March 8 sa Quezon City Circle. Para po pala sa mga magmamarshal sa bloodletting, please wear something red. Now, ano po? Kung hindi man buong red, something na may red. Okay po, maraming salamat po.